Kaya nga sinasabi ko, the bigger the building, the better. Kasi saan mo i-stock yung mga galon mo? Sa amin po, I'm not promising na andyan kami agad. Pero matatawagan nyo kami. Kasi once magkaibigan kayo, nagtayo kayo parehas, magiging problema po ba kung saan bibili yung customer? The more na dumadami ang tubigan sa isang community, the more na gumaganda ang serbisyo. Well, ang galon nawawala po talaga yan. At dyan nag-i-start yung pagka-bankrupt ng isang water station. Pag yung galon mo nagkawala na. Be mindful. Pag nag-open kayo, bago mo buksan ang isang negosyo, gawa ka muna ng kahit paano listahan. Tayong mga lalaki, tamad magsulat. Tamad ka magsulat. Alam ko, napaling... Si Sir nga, magsusulat pa lang. Masakit na kami ko, pipirma pa lang si Sir. Sanay lang kasi ito, maraming tauhan. Kapag tamad ka magsulat, hire someone to write it for you. Diba? Napaka-importante ng documentation. Pwede kang gumawa. Kunyari, ikaw, ang idea mo, magpapahiram mo ko ng container para lumakas agad ang benta ko. Gawa ka ngayon ng agreement nyo with your customer. Any damage or losses of the container will be charged to your customer. Papirmahin mo. Sir, ito po yung kasunduan natin. Huwag di iwawala yung galon ko kasi pahiram ko lang yan. Pag ganung pahiram, alam niya na hiram lang yun at hindi niya pwedeng iwala. Kasi pag napalit, bayaran niyo po, 250 po yan. Ngayon, maraming nag-trending isang video ko Sabi, Sir Alfred, imposible yan. 4 hours, isang delivery boy, 4 hours, 100. Imposible. Nagawa ko sa akin, imposibleng di nyo kaya. Paano sistema? Kuha ka dealer. Ang isang dealer ko, kaya ko supply 50 isang bagsak sa kanya lang. Kasi yung mga nagko-comment, di naman nila alam kasi nag-manage din ako ng negosyo ko. Sabi, overpromise yan. Hindi. Sistema kasi yon. Kung paano ko ginagawa, may sistema ako Ngayon, kung wala ka sistema, kahit maghapon mo, kulang pa. Diba? Kung nag-assign ka ng mga taong magre-refill ng galon sa'yo, ako kasi pag nag-operate ako, 200 galon, naka-stock na doon sa shop ko. 400 galon, naka-stock na doon sa shop ko. Refilled na yon last night. Refilled na yon. Ngayon, pagpasok ng tao ko bukas, deliver na yon. Sabihin mo sa akin ngayon kung hindi posible sinasabi ko sa'yo. Kaya nga sinasabi ko, the bigger the building, the better. Kasi saan mo i-stock yung mga galon mo? Yung nagsiseminar, sinasabi nila 25 square meter. Pero ako sinasabi ko, yun po yung ideal na sinasabi nila. But ako mismo, kung gaano kalaki yung tubigan ko, 40 square meter yan. Boss, ganito, kahit mag-brown out po sa inyo, may 400 galon kang naka-stock doon. Sir, pag brown out po kasi, kailangan gagamit kami generator. Tsaka ka pa naghanap ng generator. Kung nag-stock ka na ron. Galit na yung mga kliyente. Diba? Pasa ng delay. Kasi nga po, 100. Gawin mo sa gabi. Naka-stock Sir, imposible yan. Yung pwesto ko, 15 square meter. Talaga imposible sa'yo. Sa akin, posible. Di ba? Boss, hindi ko sasabihin ng isang bagay pag hindi ko na-experience. Hindi ko sasabihin sa'yo na over-exaggerated at hindi ko sasabihin sa'yo na hindi totoo kung hindi ko sina-experience. I'm just sharing yung experience ko sa inyo. Kung kinaya ko, pwedeng kayanin nyo rin. Posibleng kayanin nyo rin. At sasabihin ko naman sa'yo, anong technique? Anong diskarte? Paano po sa yung walang galon? Paano approach? Walang galon? May galon siya, kaya lang luma na. Papahiram na lang. Hindi ako nakikipag-swap ng galon ang ginagawa ko pagka ganon, dalawa, pwede mong isalin, kagaya ng sinabi ni Sir, or pahiramin mo na lang siya ng bago. Huwag mong tatanggapin yung luma niya. Kasi pag tinanggap mo yung luma niya, nawawalan na siya ng responsibility. Nagpalit na tayo ng galon At kung minsan, ginagawa pang dahilan yon, kita mo, kakapalit ng galon, yung bagong galon mo, ang sabihin sa'yo, meron pa. Kasi alam niya na kapag deliver mo yung ibabalik mo yung luma niyang galon. Ganun nga ba? Di ba? Sabi po kasi, Logic lang Kaya huwag mong tanggapin yung galon niya. Bigyan mo siya ng responsibilidad. Customer mo na yun kasi may pinahiram. Sinasabi ko nga, before you start the business, gumawa ka muna ng strategy mo. Maganda nga isulat mo sino ba yung mga passive customer mo. Before you write it down, mas maganda, meron ka ng makina, meron ka ng building. Huwag ka masyadong ma-overwhelm doon sa, opening na to kailangan ibanat ko na to, kailangan kumita na to agad. Huwag, slowly. Hindi mo nga kabisado yung negosyo tapos tira ng tira. Huwag ganun. Gawa ka muna ng itong kapitbahay namin. Pupunta, lista mo muna, ito muna ng grocery. Ito muna ng radius na to, sino ba yung mga nandito? Punta ka sa barangay hall, kuha ka ng record. Patulong ka kay kapitan. Tile center lang dito, sir. Sabi ko ngayon, tile center dito. Ang lakas niyang bumibili sa akin. Isang dispenser lang puhunan ko dyan. 30 container everyday yan. Ang mga lugar na maiinit ang operation, nagbubuhat ng mabibigat, sila yung malalakas na bentahan. Hardware, tile center, kung ano yung mga kainan,
yung mga eatery sa labas, yan ang malalakas kumonsumo ng tubig. Mag-invest ka lang sa Dispenser. Oo, kasi kailangan mo yun, pangsuyo mo yun eh. Tapos bigyan mo na lang ng kontrata na after 2 years, sa'yo na yung dispenser ko. Bakit ka mo after 2 years o 3 years, sa'yo na yung dispenser? Siraan na yun. Wala na nga po. Hindi mo na papakinabang. Anong paparepair mo pa yun? Iregalo mo na sa kanya yun. Pag gusto mo, nakaplan ka pa. After 2 years, saka mo, o 3 years, bibigyan kita ulit ng bagong dispenser. O, tontuwa yun. Para kang, alam mo yung cellphone plan, yun ang technique nila eh. Diba? Mag-subscribe ako sa Globe o sa Smart. May palibreng cellphone. After 2 years, sa'yo na yan. Nakasubscribe ako sa Smart. Nakamayag pagpapala. Oh, may pa-iPhone yan, Brad. At least ako, I'm just sharing it to you how you market your business. I hope may nakuha kayong idea kung paano. Paano yung approach. Ano lang, sir, kapalan nyo lang yung mukha nyo sa una. Mag-alok talaga. Sa una lang naman yon. Akong mga customer ko dito sa amin, isang beses lang nila ako nakita eh. Tapos ang nangyari pa niyan, boss, ganito. One time, nag-donate ako sa barangay hall, naglibre ako ng tubig, ganyan. Ang ginawa ko po, nag-marketing po ako. Tapos yung mga parade nila, for example, may mga event, napunta ako doon. Hanggang sa nagde-demo na ako ng tubig. Kasi dito sa amin, nung time na yan, hindi talaga makabenta ng tubig. Kailangan mong i-demo. So, kailangan kong i-test yung tubig, kailangan kong electrolyze yan, ipakita sa inyo na marumi na talaga yung tubig. Nagte-testing ng tubig just to educate you. Pero ngayon, hindi mo na kailangan gawin yun. Dati, mala scientist pa ang dating ko. Kailangan ko, nakita mo yung dati kong video, yung mataba pa ako? Eh, sabi ko, kita nyo, malinaw. O, electrolyze natin, ipakita ko sa inyo, ito yung laman ng tubig. Ito yung nababasa ng tester. Ginagawa ko pa yon. Pero ngayon, hindi na. Bakit? Kasi ang dali nang sabihin sa tao na ang tubig talaga marumi na. Ito na po yung solusyon natin para maging healthy tayo. Para hindi tayo magkaroon ng amoebiasis. Kila sir, swerte pa nila sir, malis pa yung tubig nila. Sa ngayon. Wala namang problema doon, sir. Okay lang yan. Basta kailangan lang namin yung sample na ano. Sige, sir, ako nang bahala dyan. Huwag mo na masyado intindihin yan. Basta dinila mo dito, kami bahala dyan. At least dalawa supply mo. May dipol ka, may nawasa ka. Okay yun. Reservation and then we will do site visit. Kino-confirm niya. Totoo ba? Baka peke. Depende sa lugar, sir. Kung taga Mindanao ka, hindi kita puntahan. Sir, kami, practical kami. I'll be honest with you. Kung pag sobrang layo mo, hindi kita pupuntahan, on call tayo. Kaya mapahal kayo na malalapit lang kayo. Eh sila, sir, taga Santiago, di ba? O, Santiago. Eh kung may way kami doon, pwedeng i-site visit. Pero kung wala na, i-assist namin siya sa on-call. Pero lagi naman kaming may way doon. So wala namang kaso. Saang lugar ka, sir? Nueva Ecija lang naman, di ba? Meron tayo doon, ate? Meron daw po. Ayun, pupuntahan ka namin. Ang ginagawa po kasi namin, para efficient din po yung galaw namin, isinasabay po namin yan. Kasi every week may nabiyahe kaming tao eh. Pero napanood ko sa vlog niyo po, sir, mas gusto niyo, ang technical yung pumunta doon na wala pang gawa yung ano. Yes, silang gagawin. correct. Ang maintenance Sila kasi para yari hindi na eh. mahirapan. Yun ang napanood ko po doon. Yun po talaga. Dapat ganun talaga. Pero narinig ko po kayo na mag-a-adjust kung sakaling may nagawa na. Ganun po talaga dapat. Pero mas maganda, bago pa gawin, mapuntahan. Yun. Or ginagawa pa lang para makapag-suggest pa kami. Para valid pa yung suggestion namin. Kasi kapag kabuo na yan, hindi na valid yung suggestion. Kakabit na, pababaklas ko pa. Kayo na lang mag-a-adjust, narinig ko po sa... Oo, kaya nga dapat make a commitment muna para pagka nag-decide kayo or nagpapagawa na kayo, doon namin kayo mai-assist. Kasi I'll be honest, kami, hindi naman sila sabing perfect ang company, no? Kasi sa totoo lang, tambakan mo kami ng 1,000 inquiry, di kita alam kung kailan pa kita masasagot eh. Boss, sa palagay mo sa daming follower niyan, ginagawa naman namin ang makakain namin to assist kung sino talaga. Kaya lang pinapriority talaga namin. Sino ba yung nandito na? Yung nagpakita ng interest, kagaya nila sir. Sabi nga ni sir sa akin kanina nung umaga, ang bunga niya sa akin, di niya ako pinapansin. Paano hindi mapansin? Tabunan na yung message mo. Oh, 1,000 inquiry, sabihin mo sa isang araw. Hindi pa kami tapos, flooded na ulit yun. Tapos yung iba po, sir, di ba si Facebook, pupunta pa sa spam, pupunta pa sa message request, ang daming bubuksan yan. O tapos pag sinagot ka, sir, uubusan ka ng tao ko mga 30 minutes or 1 hour bago pa lumipat sa isa yun. Eh, hindi namin mabibigay yung sinasabi naming assistance na maayos kung nakapokus lang kami sa isa. Para na may iba. So kung sino yung kaya namin i-assist, yung nakapag-down na, nakapag-reserve, eh doon kami pupokus. Kagaya yan, may kontrata, may pinanghahawakan kayo. Di syempre, pupokusan namin yung client na namin, hindi yung inquiry pa lang. Kaya lang, makaka-experience nga kami, inquiry pa lang, galit na. Doon lang kayo sa iba bumili. Grabe naman. Oo. Di ba no? Inquiry pa lang, galit na. Buti nga, yung pasensyosa rin yung AI response namin. May AI kami, nag-i-response eh. Before ako magbenta ng laundry, I make sure na kaya namin i-supply yung product. Hindi pa available yan, sir? Available. Matagal na kami nag-supply ng laundry, kaya lang ang nangyayari, hindi ko lang nabablog.
Oo, kasi na-busy na ako. Parang sa 2-tonner na ice machine, sir. Tsaka yung ano kasi napansin namin, boss, ay yung algorithm na tinatawag. Si Watermax kilala kami as water refilling station manufacturer. Pagka nagbablog ako minsan ng yelo, ng laundry, hindi related. Ang nangyayari, parang humihina yung engagement ko sa tubig. Kasi, kumbaga ganito sinubscribe mo ko dahil sa tubig hindi naman dahil sa yelo Yung iba nag-unfollow. Actually, nung una, medyo nalagas kami nung una. I'll be honest. Pero napansin ko, nung nag-merge na siya, parang, tingnan, dumami tuloy yung page ko. Ang nangyayari po kasi, yung account ko na yung 1 million follower, yun yung parang nag-engage sa yelo. Tapos itong 5 million follower, ito yung nag-engage naman sa lifestyle. Tapos yung 800,000 follower, yung Watermax Enterprises, nag-engage naman talaga sa tubig. More on tubig talaga yun. Talagang nakapokus lang yun sa tubig. Tapos sinahapyaw-hapyawan lang namin ng ano yun. Kasi napansin namin yun parang kung alam kasi ng Meta yung specific content mo, i-recommend ka sa mga nagsisearch ng specific content nun. Ako po nagtuturo na tayo ng vlogging dito. Ano, vlogger na. Wala na po nga, napuno na yun. Kasi specific Kaya napansin ko ang YouTube ko, nahihirapan din po ako magpa-engage. Bakit? Kasi sabog Ang nangyayari po kasi, business, lifestyle, travel, motovlog, international. Tapos, hindi na tuloy alam ni YouTube, ano ka ba? Ano bang content mo? Package 9. Magkano Package yung air reservation? 20,000 lamang, sir. Ang liit lang po na halaga, sir. 20K lang. Gagamitin din namin for assistance sa inyo. Yung pong 20K po yun. Pupunta na po. Ibabawas po sa package. Titingnan na po nung technical niyo. Yes, pupuntahan namin yung area. Mag-reserve ka na, mas secured. Tapos pagpunta sa inyo, doon ka magda-down. Actually, ang mga nag-a-avail po niyan, yung talagang medyo mataas ang competition sa market. Tapos, yung mga naging successful na sa water station business. Okay lang po magsimula sa package na yun. Okay lang kung medyo ka po si budget. Pero kung kaya ni budget yung mas malaki, it's better to start big. Kasi advantage nandun na sa'yo Kaya lang yung 10 kasi, twice na mas matipid sa 9. So, totoo lang, pag sinasabing mahal ang product, natutuwa ako. Yung experience namin, paano maging successful itong negosyong itatayo natin. Yung after sales namin, kapag nag-struggle ka na sa negosyong to, paano ka namin i-assist, paano ka namin tutulungan. Yung meron kang matatakbuhang kumpanya in time na Pagkabili, wala na. Kung may sira nga, sabihin ay pupuntahan ka na lang dyan. 10 buwan na, di pa dumadating. Sa amin po, I'm not promising na andyan kami agad. Pero matatawagan nyo kami kasi once na client na namin kayo, nilalagay namin kayo doon sa priority list. Kumbaga ganito Kapag wala kayo sa priority list, tatabunan lang kayo ng messenger Kaya pansin nyo kapag nagsulat kayo ng information dito, kinukuha namin pati Facebook account ninyo. Kasi i-access namin kayo via Facebook. Facebook talaga, ililipat namin kayo sa Facebook. Kung nasa comment section kayo, ililipat namin kayo kung sino pa yung mag-a-assist. At kung napansin nyo naman, dumami na nga yung account ko, kaka-assist Kasi kapag may kausap yung isa, di makapasok yung susunod na caller Kaya leave us a message. Magme-message lang kayo in case po na, si sir, malayo pang biyahe ni sir, Santiago, magbumotor ka pa po ng Santiago, sir. Mag-iingat ka, sir, Pag mataas ang market competition, you will go for higher package. Mas mataas, okay. Pero kung nakita mo na kayo-kayo lang, medyo, services pa rin Kasi, for example, kahit kayo, magkapit-bahay kayo, pasipagan yan Paano pag magkaibigan? Magkaibigan, walang problema doon, boss. Eto kung magkaibigan kayo, nagtayo kayo parehas, magiging problema po ba kung saan bibili yung customer? Sa akin, hindi issue yun Boss, yung mga fast food chain, parang sa water station din. The more na dumadami ang tubigan sa isang community, the more na gumaganda ang serbisyo. Ang nagbe-benefit po dyan, yung mga consumer. May pagpipilian sila May pipilian Kung pababayaan mo negosyo mo, tamad-tamad ka, di ikaw yung malalaglag dito. Bawa ako po, kapitbahay ko po siya, para sa kaming Watermax, okay lang po gano'n. Paganda ng service. Service pa rin kayo. Paganda kayo ng service. Hindi ko naman siya pwedeng pigilan na, huwag ka magnegosyo dyan. Well, kami, boss, hindi kami franchising. Kung franchise ka, boss, and binagbabayad ka sa akin ng royalty fee every month, hindi kita tatayuan. Magkakaroon tayo ng agreement, boss. Bayaran mo ako ng 7,000 per month. Papayag ka ba? Yung iba pumapayag talaga. Papayag ka ba, boss? Ganito. Babayaran mo ako ng 7,000 per month. Pero hindi ako maglalagay ng around 5 kilometers away from your area. Yun lang yung radius ko Pag 10 kilometers ka, pwede na ako maglagay doon. Actually, yung si Toralba Square, wala namang problema sa marketing yun Ang lakas-lakas ang tubigan nun Ang ganda-ganda ng feedback sa kanya ng mga customer niya Wala lang, sabi niya gusto lang niya ipapromote yung kanyang bagong laundry shop saka yung kanyang bagong eskwelahan natin na yun lang yun. Boss, ganito yan Ang mga water station kasi, kanya-kanya tayo ng burden na dinadala sa pag-manage. Kasi for example, kayo, nag-renta kayo. Si sir, kanya yung lote.
Tapos parehas kayo ng presyo. Sino ang kumikita sa inyong dalawa? Boss, services nga eh. Ngayon, ikaw, malaki mo magpasahod. Tapos si sir, mga pamangkin lang niya yung pinapatakbo dun. Di ba? Oh, pamangkin lang eh. Kasi family business eh. Ikaw, ang laki mo magpasahod eh. Oh, sino ang kumikita ngayon? Oh, siya pa rin. Ganun ang sistema ng negosyo. Ako kasi, pag nagpapasahod ako sa tao, papasok na agad tayo sa regular salary wage. Marami kasing ang nangyayari po dyan, kumakagat sila sa porsyentuhan pa yung tauhan. Hindi ako pabor sa ganun. Kasi meron ka ng salary eh, meron ka ng minimum salary wage. Nasa akin na lang kung bibigyan kita ng bonus or hindi. Kung masipag ka. Pero hindi mandatory, nabigyan kita ng commission, wala ka naman puhunan dyan sa kumpanyang tinayo ko. Tapos nangungumisyon ka? Ano ka? Shareholder? Ano ka? Stockholder? Pero totoo nun, ganito yan. Ang sistema kasi doon, boss, kapag sinabi mong sa kanyang sayo na yan, ang mga yaton, iingatan niya yung tricycle mo. Pag iningatan yung tricycle mo, mag-less ka sa maintenance. Pag nag-less ka sa maintenance, hindi ka dukot ng gastos. Kahit sabihin mong China lang yung pinapaservice mo, boss, naipon na yon. Kapag kumapak makina nun, para bumili kayo sa pangmakina eh, isang motor eh. Oh, boss, ito, kumuha ka ng Rusi. Hindi naman sa promoter ako ng Rusi, no? Punta ka Rusi, sabot-sabot lang. Boss, ang Rusi, magamitin mo 3 taon, ang halaga niyan, 10,000, 15K na lang ang halaga niyan. Ipamigay mo na, tuwan-tuwa pa tao mo. Hindi ka iwanan, love na love ka pa niyan. Hindi, ang sinasabi ko nga, yung kinukuha mong hulugan, kailangan kasi i-give something. Kasi sila nga nakaka-receive mo eh. Pambira, pag binigyan mo ng isang helmet yan, magkano? 4K na yun. 2 helmet pamigay mo, 10K na yun. Isang motor na katumbas nun eh. Magbagay ka 3 helmet, isang motor na katumbas nun. Na luma. Kaya lang, ang sarap lang pakinggan kasi, binigyan ako ng motor ni boss. Mamayabang ka pa sila. Pag mamayabang ka pa, ang bait mo ah. Loyal pa sa'yo yun. Kahit sulitin ng iba yun, hindi pupunta yun sa iba. Every morning, pag gising mo, hindi ka nagagalit. Bakit? Kasi ganito yung mga tauhan natin. Ito, I'll be honest, boss ha. Ito, real talk ulit tayo, real talk. Kapag ang tauhan mo, hindi mo sinabihan ng ganun, wala silang compensation doon sa motor na ginagamit. Wala silang malasakit dyan. Pag hindi nila pinagmalasakitan, hindi ka nila yan eh. Ngayon, ang gagawin yan, tamad-tamad yan, boss. I-overload ngayon yung tricycle mo. Kakarga ng 30 container yan. Pagbalik niyan sa shop mo, bali-bali rayos niyan. Kung di bali rayos, balik ka ang swing arm. O, ano nangyari sa'yo? Sino magbabayad? Di ba ikaw pa rin ang owner? Pero Brad, pag binili na mo sila, bro, etong tricycle ingatan mo. Pag nag-deliver ka, ang ikarga mo, 15 pieces lang. Ingatan mo kasi after 2 years, sa'yo na yan. Pag tumagal ka sa akin after 2 years, bonus mo yan. Palitan mo yung kulong, lagyan mo ng sidecar mo, sa'yo na. Kahit baklasin mo yung motor, kasi yung sidecar, pag nirepaint mo, bago na ulit eh. Tanggalin mo yung motor, sa'yo na yon. Maglagay ka ng bago. Huwag mo ibibigay yung bago sa kanya. Yung bago yung isabit mo. Diskarte yun. Pagyayabang ka pa ng paglabas. Nabigyan ng kanya sir, ng boss. Di ba? Oh, ang gagawin ng tauhan mo. Ang ginawa ng mga tao ko doon, nilitan yung gulong. Minsan nga, natutuwa ako pag papupuntaan ganyan. Yung motor na galing sa Watermax. Lagi naka-glow metal polish, naka-chrome pa yung makina eh. Kines. Yung nasabi ko sa inyo, yung pagbibigay nyo na yon, nagiging ticket nyo para hindi rin kayo mapagastos. Sabi nga natin, walang masama maging mabuti. Kapag naging mabuti ka sa kapwa mo, magiging mabuti ang ganti niyan. Paano ko nasabi yan? Simple lang yan. Etong dalawang to, kunyari, staff ko. Pag ito, nagbabadmouth sa akin to, dahil mabuti ako sa kanya, mabuti rin ako sa kanya, nagbabadmouth. Ito, magsusumbong sa akin yan. Hindi naman ako tatawagin sir na sip-sip. Hindi. Ikaw naman as owner, ikaw naman ang magbabalanse. Sino yung nagsasabi ng totoo? Ikaw pa rin ang magja-justify no, marinig mo yung sa kanya, marinig mo sa kanya. At ganoon din siya pakikipagkaibigan, boss. Kaya ako, kapag may kaibigan tayo, never kitang ibabadmouth. Sasabihin ko sa'yo pag may problema ka sa akin, didirektahin kita. Hindi kita ibabadmouth kasi pag mabuti kang tao, boss, tapos sinabi ng kaibigan mo, pare, kaibigan ko din pala yung kaibigan mo. Makakarating sa akin. Kaya lahat ng chumismis ng badmouth sa akin, ekis na eh. Walang takas eh. Kasi sabi nga, maging mabuti ka lang. Alam mo, maging mabuti ka lang, yung mga tao na naninira sa'yo, malalaman mo yan kasi may magsasabi sa'yo. Yung mga taong nakapaligid sa'yo na mabuti ang intention sa'yo. Hindi mo alam, kinichismis mo. Ayun pala, tropa ko pala yung chinichismisan mo. Yari ka ngayon. Ganun lang, maging mabuti ka lang. Yan, anong machine yan? Yung pinakamura ko. Taga 150K. Kayong package 4 mo, sir, masarap yun, sir. Ganyan lasa nun. Hindi, mas enhance naman yung lasa nun. Kasi yan yung table machine ko eh. Punta kayo sa kabila, makita nyo yung actual na machine nandun. Nire-refill nila dun yan. Kaya lang wag na kasi sabi nyo, ang kalat nila dun eh. Coffee shop kasi nilagay.
Hindi naman pang negosyo yan. Sipin mo sa lakas ng tiwala sa akin ni sir, sabi ko, 50% down payment. Hindi, full na. Baka daw magastos pa niya yung pera niya eh. Mas may tiwala pa sa akin kaysa sa sarili niya eh. No? Yung sarili niya, daw lang tiwala, magagasto niya. Bakit? Ang magbi-business kasi, kung saan nakalaan, Doon na talaga. doon lang talaga. Tama ka naman. Ako din ganun. Kapag talaga committed ka, no, banatan mo na. Bakit mo kakalahatiin pa? Baka mamaya magastos pa eh. No? May mga emergency kasi kung minsan na bigla. Isang takip lang ang nawala sa galon. Kala mo na nawala lahat ang buting ginawa ko sa'yo. Totoo yan. Lahat ang buting ginawa sa'yo, madidelete. Isang takip lang ng container ang nalaglag sa delivery. Pero din kayo, magkano po ba ang value ng servisyo niyo? Magkano kayo? Yan ang mahirap pag wala kang idea. Ang lupit ng tanong ko eh. No? Magkano kayo? Pag tinatawaran niyo yung produkto ko, lalo kong tinataas ang produkto. Bakit? Kasi I feel the value. The more tumataas ang bentahan ninyo, tumataas ang value ng product ninyo, the more mabilis bumalik ang ROI. At the more na hinahabol mo yung mura, the more na pumapangit po ang serbisyo at mga customer relationship mo. Bakit? Ang pinakamareklamo sa lahat ng customer ay yung mga cheap customer.